Maingay ang silid, pero hindi yung masayang uri ng ingay. Ito yung nakakaubos, yung dumidiin sa tenga mo at pinipilit kang pansinin ito. Nagpapatong-patong ang mga boses, may tumatawa bago pa matapos ang biro, lalong lumalakas ang mga kwento sa bawat pag-uulit. Ang atensyon ay gumagalaw na parang ilaw na walang tigil, nagliliyab kung saan man ito tumapat. Pero sa isang sulok, may nakaupo na hindi pa nagbibigkas ng kahit isang salita. Hindi sila mahiyain, hindi sila nalilito, hindi sila naghihintay ng pahintulot. Nag-oobserba sila. Napapansin nila ang saglit na iritasyon sa mukha ng isang tao bago itong muling ngumiti. Nauhuli nila ang pag-aalinlangan sa tinig na masyadong mabilis sumang-ayon. Nakikita nila kung sino ang yumuyuko pasulong kapag pinupuri at kung sino ang nababother kapag hindi pinapansin. Nakikita nila yung istruktura ng silid, hindi lang yung ingay sa loob nito. Tapos may isang taong hindi maiiwasang lumingon sa kanila at magtatanong, bakit ang tahimik mo? Hindi ito itinatanong dahil sa pag-usisa. Itinatanong ito para ituwid sila. Dahil ang katahimikan ay nakakaasiwa sa mga taong umaasa sa ingay upang makapwesto. Ang pagninilay ay gumagambala sa mga kapaligirang binuo sa reaksyon. Ang pananatiling payapa ay nagmumukhang kahina-hinala sa isang kulturang itinutumbas ang pagkilos sa halaga. Dito magsisimula ang pressure. Magsalita ka pa, magbahagi ka pa, kailangan mong maging mas visible, maging mas katulad ka dapat namin. Maagang natutunan nito ng mga introvert na sa sandaling tumigil silang magpakita ng panlabas na enerhiya, may susubok na ayusin sila. Pero narito ang hindi komportableng katotohanan na bihirang mapansin ng karamihan. Ang pressure ay bihirang magmula sa mga obvious na kalaban. Madalas nagmumula ito sa mga taong kunwari ay malapit sa'yo, sumusuporta sa'yo, at nakakaunawa sa'yo. Hindi ito tungkol sa mga kaaway. Humaharap ang mga kaaway, sumasalungat ang mga kaaway, ipinapakita ng mga kaaway ang kanilang sarili. Ito ay tungkol sa mga traidor. Ang traidor sa isang introvert ay hindi nag-aanunsyo ng pagtataksil. Dahan-dahan niya itong isinasagawa. Tahimik, paulit-ulit, sa maliliit na sandaling madaling ipagkibit balikat pero paulit-ulit hanggang magbago ang tiwala. At kapag natutunan mong makita ng malinaw ang mga sandaling yon, mapapansin mo ang isang pattern na magpapabago sa paraan ng pagbasa mo sa bawat pakikipag-ugnayan. Number 1. Nagdedemand sila ng access sa iyong panloob na mundo, tapos kinukutya yung mga natuklasan nila. Hindi nagsasalita ang mga introvert para lang punan ang katahimikan. Nagsasalita sila kapag may saysay. Ang kanilang mga iniisip ay hindi lang background noise. Pinili ang mga ito. Sinala, sinubok muna sa loob bago maging salita. Kaya kapag nag-open up ang isang introvert, hindi yun basta-basta. Hindi yun padalos-dalos. Yun ay sinadyang paglalantad. Para sa isang traidor, ang paglalantad na yon ay parang isang bagong laruan. Marahan kang inuusisa na may mukhang magiliw. Anong iniisip mo? Lagi kang parang misteryoso. Sabihin mo lang kung ano talaga ang nasa isip mo. Ligtas ang pakiramdam ng paanyaya. Warm ang pakiramdam. At dahil pinahahalagahan ng mga introvert ang pagiging tapat, tumutugon sila ng tapat. Ibinabahagi nila ang mga napansin nila na hindi nakita ng iba. Isang koneksyong hindi nakita ng karamihan. Isang concern na bihira nilang sabihin ng malakas. At pagkatapos, nangyayari ito. Isang tawa, isang pagwawalang bahala, isang pagpapasimple. Masyado ka lang nag-iisip? Hindi naman ganun kalalim? Sobra ka na namang mag-analisa. Tiyak at tahimik ang pagtataksil. Nirequest ang lalim pero ibabaw lang ang nirespeto. Hindi takot ang mga introvert na makilala. Ang kinatatakutan nila ay ang makilala ng hindi iniintindi. Kapag may nag-anyaya sa kanilang panloob na mundo at pagkatapos ay itinuring itong walang halaga, may nagbabago sa mismong pundasyon. Ang mga iniisip para sa hinaharap ay mananatiling hindi binibigkas. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili, kundi para sa muling pag-aayos ng isip at damdamin. Hindi basta-basta tinanggihan ang tiwala. Sinukat muna ito. At ang sukat ay tiyak
at pinal. Ngunit first layer pa lang ito. Ang susunod na mangyayari ay mas banayad at mas nakakasira sa loob. Number 2, ginagawang sandata ang social energy. Ang enerhiya ng mga extrovert ay palabas. Ang enerhiya naman ng mga introvert ay paloob. Ang isa ay nagpapahayag muna at saka iintindihin mamaya. Ang isa naman ay umiintindi muna at pili lang ang pagpapahayag. Ang isang traidor ay nagkukunwaring simpleng preferences lang ang pagkakaiba na ito, ngunit pinapaboran lamang ang isa. Itinuturing nilang disengagement ang katahimikan. Itinuturing nilang rejection ang pagtatakda ng mga hangganan. Itinuturing nilang malfunction ang pagiging mag-isa. Hindi ka na lumalabas. Mas magiging masaya ka kung mas social ka. Kailangan mo lang mag-loosen up. Pansinin ang pattern. Hindi tinatanggap ang introvert. Itinuturing silang incomplete. Ngunit narito ang maling akala ng karamihan. Hindi low energy ang mga introvert. Sila ay mga high processing na individual. Kung saan ang iba ay lumalampas lang, sila ay nag-a-absorb. Kung saan ang iba ay nagre-react lang, sila ay nag-i-integrate. Kung saan ang iba ay nag-move on lang, sila ay nagmamapa ng mga patterns. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay compression. Hindi tinatanggap ng mga traidor ang ganitong framework. Binabago nila ang pagkakaiba bilang kakulangan. At sa paglipas ng panahon, tahimik nilang pinipilit ang introvert na ipaliwanag ang natural nilang ritmo ng pakikisalamuha. Ang kanilang existence ay kailangang ipaliwanag. Ang kanilang presensya ay kailangang ipagtanggol. Sa sandaling magsimulang obserbahan ng isang introvert kung paano tinatanggap ang kanilang enerhiya, isang bagay na lubhang mahalaga ang nagiging vulnerable. Isang bagay na pinapahalagahan ng marami nang hindi man lang nila namamalayan. Number 3, ninanakaw ang credit ng kanilang invisible strength. Sa maraming settings, itinuturing na magkapareho ang visibility at impluensya. Pero hindi sila magkapareho. Pinapanatili ng mga introvert ang katatagan ng sistema nang hindi ipinapahayag. Nakikita nila ang mga panganib bago pa lumala. Nililinaw nila ang mga ideya bago ito mailabas sa mga salita. Ang mga traidor ay nakikinabang dito at pagkatapos ay binabago ang resulta sa pansariling pabor. Inuulit nila ang mga ideya ng introvert, ngunit mas malakas ang pagbigkas. Tinatanggap nila ang papuri sa desisyon na hinubog ng tahimik na insight ng introvert. Itinataas nila ang kanilang sarili bilang pinagmumulan ng galaw o momentum. Dahil bihirang makipagkompetensya para sa pagkilala ang mga introvert, nagiging madaling i-absorb ang kanilang mga kontribusyon, madaling ipamahagi o i-redirect ng walang pagtutol. Hindi ito aksidente, ito ay opportunistic. Nauunawaan ng mga traidor na ang tahimik na kakayahan ay lumilikha ng pundasyon na maaaring sandalan ng iba. Nagre-rely sila sa pundasyong ito habang itinataguyod ang atensyon sa kanilang sarili. Pinatatatag ng introvert ang istruktura, kinukuha naman ng traidor ang spotlight. At dito umiiral ang tensyon na tahimik na tinatanggap ng karamihan. Ang kaayusan ay pinananatili ng mga hindi naghahangad ng pansin, habang ang pansin ay ginagantimpalaan kahit hindi naman ito nakakatulong sa kaayusan. Ngunit ang pinakamalalim na bitak ay hindi nangyayari sa publiko. Nangyayari ito sa mga sandali ng pribadong tiwala. Mga sandali na binabago kung paano sinusukat ng introvert ang sariling kaligtasan. Number 4, ibinubunyag ang mga ipinagkatiwala sa kanila. Para sa karamihan, ang pagbabahagi ng mga impormasyon ay bahagi lang ng usapan. Pero para sa mga introvert, ito ay paglilipat ng responsibilidad. Hindi nila basta-basta ikinakalat ang personal na insight. Hindi nila ibinubunyag ng walang pagsusuri. Hindi nila isinasa publiko ng walang layunin. Kaya kapag nagbahagi sila ng mga pribadong bagay, hindi lang sila nagsasalita. Nagtataguyod din sila ng tiwala. Hindi pinapahalagahan ng mga traidor ang tiwalang yon. Inuulit nila ang mga ito na parang mga kwento lang. Itinuturing nilang nakakatawang detalye ang pribadong iniisip. Ibinubunyag nila ang konteksto ng walang pahintulot. Para sa kanila ito ay harmless na pagkikwento. Pero para sa mga introvert, ito ay structural damage. Ang tiwala para sa mga introvert ay hindi pinto na basta bumubukas at nagsasara. Ito ay arkitektura. May suporta, magkakaugnay, at eksakto.
Kapag bumagsak ang isang bahagi, kailangang suriin muli ang buong disenyo. Bihirang maunawaan ng mga traidor ang epekto. Iniisip nilang overreaction ang pag-withdraw. Akala nila madali lang ayusin. Ngunit ang mga introvert ay hindi umaatras sa mga tao. Umaatras sila sa kawalang katiyakan. Kapag nawala ang confidentiality, nagiging panganib ang presensya. At sa sandaling maiugnay ang panganib sa koneksyon, nagsisimulang mabuo ang isang bagay na makapangyarihan. Isang bagay na palaging maling itinuturing ng mga traidor na pagiging passive. Number 5, akala nila ang katahimikan ay pagsuko. Ito ang pinakamapanganib na misinterpretation. Hindi palaging sumisingit ang mga introvert. Hindi sila agad tumutugon. Hindi sila nagpapaalala ng mga sitwasyon nang walang pagsusuri. Binabasa ito ng mga traidor bilang kahinaan. Pinangungunahan nila ang usapan, nagpapasya sila ng walang input, inaakala nilang may tahimik na pagsang-ayon. Ngunit ang pagiging introvert ay hindi kawalan ng kapangyarihan. Ito ay naantalang pagpapahayag ng kapangyarihan. Nag-oobserba muna ang mga introvert bago kumilos. Tinitimbang nila ang mga kahihinatnan bago tumugon. Mas pinipili nila ang precision kaysa sa bilis. Kapag nagsalita sila sa wakas, hindi nila layuning makuha ang pansin. Nilalayo nilang alisin ang kawalang katiyakan. At kapag itinulak lampas sa hangganan ng pagtitiis, hindi sila sumasabog. Kumakalas sila. Tahimik, ganap at permanente. Hindi napapansin ng traidor ang mismong sandali ng paghihiwalay. Ang napapansin lamang nila ay ang kawalan pagkatapos. Isang pagbabago sa pagiging bukas na hindi na maibabalik ng simpleng paghingi ng tawad. At dito na pumapaloob ang kwento. Sa isang bagay na binabago kung paano ginagalawan ng mga introvert ang mundo. Matapos ang paulit-ulit na karanasan ng pagbaliwala, pagbubunyag at maling pagbasa, bihirang maging lantad na defensive ang mga introvert. Nagiging mas precise sila. Mas pinipili na nila kung sino ang bibigyan ng access. Mas pinipili na nila kung gaano karami ang ibubunyag. Mas pinipili na nila kung saan ilalaan ang enerhiya. Sa panlabas tila walang nagbago. Nakikinig pa rin sila, nag-oobserba pa rin, nakikilahok pa rin selectively. Ngunit sa loob, muling iginuguhit ang mapa. Hindi na nila hinahati ang mga tao sa mabuti o masama. Inuuri na nila ang mga tao ayon sa pagiging mapagkakatiwalaan, paggalang at lalim ng pag-unawa. Nagiging structured ang tiwala, hindi na emosyonal. Bihirang makita ang muling pagsasaayos na ito, ngunit may epekto itong nararamdaman ng marami kahit hindi nila nauunawaan. Nagiging mas mahirap manipulahin ng mga introvert, hindi dahil matindi silang makipaglaban, ngunit dahil mas kaunti ang inilalantad nilang bahagi ng kanilang sarili. Madalas sukatin ng mundo ang volume ng ingay, pero sinusukat ng mga introvert ang bigat ng nilalaman. Sinusubukang palabuin ng mga traidor ang pagkakaibang yon upang ipaniwala na kailangang patunayan ang tahimik na lakas. Ngunit kalaunan, nakikilala ng mga introvert ang isang panuntunang nagpapabago sa lahat. Hindi lahat na nag-aanyayang magsalita sila ay karapat-dapat na makarinig sa kanila. Kapag nagsettle na ang realization na yon, may permanenteng nagbabago. Tumitigil silang mag-shrink, tumitigil silang magpaliwanag, tumitigil silang i-translate ang sarili sa mas maingay na anyo. Nananatili sila sa kung ano na sila noon pa man. Payapa, mapagmasid, mapili, at hindi naaantig ng ingay. At yun mismo ang dahilan kung bakit sila minamaliit at kung bakit sila nagpapatuloy. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Rebecca Ogata. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Totoo, mahirap talagang sabayan ng mga introvert na tao. Kagaya ng pagpipigil at hindi pa dalos-dalos, lalo na sa mga binibitawang salita. Pinag-iisipan kasing mabuti at higit sa lahat, hindi toxic ang mga introvert. God bless Sir AP." Sabi naman ni Maria Mudanayakage, abnormal ang tingin nila sa mga introvert na hindi basta nakikipagsabayan sa kanila. Hindi nila alam na ang bawat sinasabi at kinikilos nila ay tahimik na pinakikiramdaman ng isang introvert. Hindi lang agad nagre-react,
dahil ayaw lang patulan ang makitid at saradong utak nila. Thank you Sir AP and God bless. At ayon naman kay Sabotahe Rap Vlog, nag-aatubiling manipulahin ang bagong palabas. Samantalang ang mga tahimik, patawa-tawa lang sa mga gasgas na galawan. At shoutout din kila Rexon Camatis, Louie Burlongan, Marie D. Lightworker, Wegam, Lito Riado, Jonathan Mariano, Aero Smith, Iring Smith, Renante Damgo, Annalyn Granada, Alice Casilan, Master Katuro, Cathy, Lorena Bintas, Lynette Bantolo, Rexy Bernabe, Ramlat, Emma Villanueva, at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.